Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Lieutenant Precious Lee. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa sa linggong ito. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Kalaboso ang isang lalaki ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kaso nitong panggagahasa sa Tagudin, Ilocos Norte. Ang pagkakahuli sa suspect ay isa lang na indikasyon na walang lugar sa ating lipunan mga ganitong uri ng krimen. Ang pagkakahuli sa suspect ay isa lang na indikasyon na walang lugar sa ating lipunan ang mga ganitong uri ng krimen. Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., ibalita mo. Siya po terareskwenta kada kung itikrimen nga rape. Kanda karba nga saan nga sa wano og sarita, kanya mali nga sarita yung papalin nga makusar para ipagsatam wano kontra kinka iti amin nga korte dito Pilipinas. Noong ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan, bandang alas 12 ng tanghali, inaresto ng pinagsamang pwersa ng Tagudin Municipal Police Station kasama ang mga tauhan mula sa Ilocos Sur Provincial Intelligence Unit, 2nd Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company at 103rd Company Regional Mobile Force Battalion 1 ang isang binatang kinilalang si alias JJ. Si JJ, 21 years old, walang trabaho at residente ng Zone 5 Barangay Libtong, Tagudin, Ilocos Sur, ay inaresto dahil sa kasong panggagahasa na walang inirekomendang piyansa. Ang warrant of arrest ay nilabas ni Honorable Orville C. Palisok, Presiding Judge ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region Branch 25 Tagudin, Ilocos Sur, noong ika-20 ng Agosto 2024. Inaresto ang suspect sa kanilang tahanan sa Zone 5 Barangay Libtong, Tagudin, Ilocos Sur, kung saan ipinaliwanag sa kanyang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan sa isang wikang kanyang nauunawaan. Matapos ang pag-aresto, dinala si JJ sa Tagudin Rural Health Unit, Barangay Rizal, Tagudin, Ilocos Sur para sa isang medikal na pagsusuri. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kustodiya ng Tagudin Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Abella Jr. Upang mas mapalawak ang kaalaman ng ating mga kabataan, isang Project Resistance Education Against Drugs for Youth ang matagumpay na naisakatuparan ng 5th Mobile Force Company na Regional Mobile Force Battalion NCRPO sa mga estudyante ng North Fairview Elementary School. Patrolwoman Maria Danica Bungo, ibalita mo. Isinagawa ng mga tauhan ng 5th Mobile Force Company ang isang makabuluhang talakayan patungkol sa proyektong READY o Resistance Education Against Drugs for the Youth para sa 40 estudyante ng Grade 6 Aquino sa North Fairview Elementary School, Quezon City na pinangunahan ni Police Staff Sergeant Anthony Abobo kasama sina Pat Ali Mamukaw at Pat Jericho Motol sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Abe Elungami, Company Commander, at sa patnubay ni Police Colonel Celso M. Rodriguez, Force Commander ng RMFB NCRPO. Ang layunin ng talakayan ay ipaliwanag ang konsepto ng proyektong READY at ang mga negatibong epekto ng paggamit ng gateway drugs. Ipinakita naman ng mga estudyante ang isang mahusay na kooperasyon at aktibong pakikilahok sa buong sesyon ng nasabing aktibidad. Ang proyektong READY ay isang mahalagang advokasya at programang pang-edukasyon ng PNP na naglalayong protektahan ang kabataan mula sa masamang epekto ng iligal na droga.
Layunin din ito na itaguyod ng pamantayan sa Preventive Information at Education Program ng PNP upang mapanatili ang kaligtasan ng kabataan mula sa mapanganib na droga. Sumusunod pa rin ito sa 7-point action plan ng Regional Director ng NCRPO na si Police Major General Jose Melencio Sinar Tates Jr. at sa panukala ng ating PNP Chief na si Police General Romel Francisco D. Marbil na siguruhing sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa RMFB NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bungo. Samantala, timbog ang 73 gulang na lolo matapos ang isinagawang operation ng mga otoridad kung saan nahulian ito ng baril at bala sa Quezon, Palawan. Patrolwoman Desiree Padilla sa ulat. Arestado ang isang 73 taong gulang na lalaki matapos masamsam ang iba't ibang uri ng baril at bala sa kanyang tahanan sa Sitio Bugtong, Barangay Panitian, Quezon, Palawan noong ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang suspect ay kinilala sa alias na Ponciano, isang residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng search warrant na pinalabas ng korte, sinalakay ng mga operatiba ng Quezon Municipal Police Station ang bahay ni alias Ponciano bandang alas 8:30 ng umaga. Sa sinagawang paghalughog, na-recover ng mga pulis ang isang caliber 22 rifle, isang improvised homemade pistol, 44 na bala ng caliber 22 at 6 na bala ng 12-gauge shotgun. Agad na dinala sa kustudiya ng Quezon Municipal Police Station ang mga nakumpiskang armas at bala para sa karagdagang investigasyon at tamang dokumentasyon. Inihahanda na rin ang kasong isasampa laban kay alias Ponciano para sa paglabag sa Republic Act 10991 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa mga otoridad, patuloy silang magsasagawa ng mga operasyon upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad at masugpo ang iligal na pag-iingat ng mga baril at bala. Ang mabilis na aksyon ng Quezon Municipal Police Station ay bahagi ng kanilang pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa nasabing bayan. Samantala, inaasahang haharap si alias Ponciano sa mga legal na proseso upang panagutan ng mga kaso laban sa kanya. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Ang PNP ay hindi titigil hanggat hindi nahuhuli ang mga kawatan na perwisyo sa pamumuhay ng ating mga mamamayan. Kaya naman tiklo ang isang notorious na magnanakaw at akyat bahay sa Navotas. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Berna Gundran. Timbog ng mga operatiba ng Navotas City Police Station ng isang 25 anyos na kilabot na magnanakaw na si alias Alvin, isang porter sa Malabon Fishport at residente sa Longos, Malabon City. Ito ay makaraang maaktuhang nilalagari ang kandado ng isang establishmento sa Navotas City. Nakumpiska sa suspect na si Alvin ang isang improvised firearm, 2 12-gauge ammo, lagari, martilyo, vice grip, wire cutter, cellphone at isang Realme tablet. Ang nasabing suspect ay matagal ng subject ng Intensified Police Patrolling, Spotting and Manhunt Operation ng Navotas PNP. Nasakuti ang suspect sa pinalakas na pagpapatrolya at agarang pagresponde sa tawag ng komunidad patungkol sa nasabing krimen. Siya ngayon ay nakaharap sa kasong RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Violation of Malicious Mischief. Mula dito sa Metro Manila, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Berna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gundran. Samantala, isang ginang naman sa Nueva Ecija na may 2 counts na kasong cyber libel, timbog matapos basahan ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3. At alamin natin ang balitang yan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Timbog ang isang ginang na may 2 counts ng kasong cyber libel matapos basahan ng warrant of arrest na inisyu no Honorable Lady Jane Perez, presiding judge ng RTC
3rd Judicial Region Branch 34 Gapan City, Nueva Ecija na may inirekomendang piyansa na 10,000 piso bawat counts. Ang naarestong suspect ay kinilala bilang si alias Ann, 39 anyos, residente ng San Antonio, Nueva Ecija, kung saan ito inaresto ng mga tauhan ng Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3, katuwang ang mga operatiba ng San Antonio Police Station. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa lengguwaheng naunawaan nito. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa San Antonio Police Station habang inihahanda ang mga dokumento para sa pagbabalik sa korteng nag-issue ng warrant. Magandang buhay po sa ating lahat. Muli po, kami po'y nagpapaalala na kapag mayroon po tayong sama ng loob sa isang tao, huwag na po nating padaanin sa social media. Maaari po tayo magkaroon ng kasong libel under Section 4C4 of RA 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Bukas po ang aming tanggapan sa inyong mga reklamo at sumbong dito sa Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team na matatagpuan po dito sa Old Capitol Compound, Burgos Avenue, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Patay naman ang isang armadong lalaki na namaril ng mga pulis matapos ang isinagawang oplansita ng mga otoridad sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Ang kabuuan ng balitang yan ay hatid ni Patrolwoman Joanna May Rosario. Patay ang isang sospek matapos mamaril ng mga pulis sa isinagawang oplansita ng Taytay PNP sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Kinilala ni Police Colonel Felipe B. Margon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang akusado na si alias Joseph, 39 taong gulang at residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa ulat na natanggap ng mga tauhan ng Taytay Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang umaga habang nagsasagawa ng oplansita ang mga operatiba na nasabing istasyon, kasama ang mga barangay tanod sa lugar, at nang matapat umano si alias Joseph sa mga pulis ay bigla na lamang itong nagpatakbo ng mabilis na nauwi sa habulan hanggang sa bumunot ng barilang sospek at ilang ulit nagpaulan ng putok ng baril sa mga humahabol sa kanyang pulis. Habang ang ating mga kapulisan naman ay agad ding gumanti ng putok na naging dahilan upang natamaan ang akusado na agad namang dinala sa pinakamalapit na hospital, ngunit idiniklara din itong dead on arrival. Nalaman din na ang suspect ay dati nang naaresto ng mga tauhan ng Taytay PNP sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sa kasalukuyan, patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan ng Rizal sa nangyaring krimen at titignan pa ang mga posibilidad na may kaugnayan sa iligal na droga ang sospek. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Joanna May C. Rosario, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rosario. Sa patuloy na pagsugpo ng PNP Highway Patrol Group sa mga wanted person na may kaugnayan sa carnapping, isang lalaki ang arestado sa kasong Republic Act 10883 or mas kilala bilang New Anti-Carnapping Act of 2016 ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Region 4A sa General Trias, Cavite. Ang detalye ng balita hatid ni Patrolwoman Janine Kyle Sorongon. Arestado ang isang wanted person na sangkot sa kasong karnapping sa ikinasang joint operation ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit NCR sa pangunguna ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Joel B. Hugutan kasama ang kapulisan ng Substation 1 ng Parañaque City Police Station sa Amara Villas, Pasong Kawayan 2, General Trias, Cavite nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect na si alias Francis, 37 taong gulang na taga Block 7 Lot 4 Amara Villas, Pasong Kawayan 2, General Trias, Cavite.
Ang nasabing operasyon ay bunga ng impormasyon galing sa Barangay Information Network o BIN at agad namang nakipag-ugnayan ang mga operatiba ng RHPU-NCR sa Cavite Provincial Tactical Operations Center na nagresulta sa pag-aresto sa nasabing suspect. Ito naman ang pahayag ni Police Captain Lawrence C. Binuya, Chief Intelligence Branch RHPU-NCR sa nasabing operasyon. Ang Regional Highway Patrol Unit Intelligence Branch ay nagsagawa ng manhunt operation noong August 18, 2024 na nagresulta ng pagkakaresto ng ating wanted person na si alias Francis na mayroong warrant of arrest para sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 na hinain ng Regional Trial Court Branch 254 ng Las Piñas City na linagdaan ni Honorable Harold Cesar Huliganga. Siya ay naaresto sa Amara Village, Pasong Kawayan 2, Gerald Trias, Cavite. Ang suspect ay binasahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang naunawaan at nasa kustodiya ng Investigation Branch RHPU-NCR HPG Building, Camp Crame, Quezon City para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. At para naman po sa ating mga kababayan na may negosyo ng car rental o mga pamasadang sasakyan, ugaliin po nating suriing mabuti ang mga pagkakakilala ng ating mga katransaksyon upang maiwasan po ang ganitong insidente na pagtangay at pagnanakaw ng ating mga sasakyan. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming butihing direktor, Police Brigadier General J.R. Comigad. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Kale Sorongon, para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sorongon. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Naging makabuluhan naman ang sinulong na revitalized police sa barangay na isang diwa ng bayanihan na nagpapakita ng pagtutulungan at pagbibigay ng suporta sa bawat miyembro ng komunidad. Ito ay nagpapakita ng isang makabuluhang pangyayari sa ating komunidad na halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa na pwedeng pamarisan ng bawat isa tungo sa masaya, maunlad na bagong Pilipinas. Ibalita mo, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Nagkaisa ang buong komunidad sa isang klasikong pagpapakita ng bayanihan na pinangunahan ng RPSB Team Garcia Tapas Capiz sa pamumuno ni Police Lieutenant Jonathan Alano, team leader, sa pagsasagawa ng road repropping upang maiwasan ang pagguho ng lupa sa Sitio Makatol, Barangay Garcia Tapas Capiz. Nakiisa din sa nasabing aktibidad ang Megan Society, Barangay Council kasama ang sangguniang kabataan at iba pang voluntaryong individual sa nabanggit na barangay. Ang kanilang pagsusumikap ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa na nagpatibay sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan sa buong komunidad. Patuloy na isusulong ng RPSB Team Garcia Tapas Capiz ang diwa ng bayanihan upang magkaisa ang lahat tungo sa isang mas matibay na komunidad. Mula dito sa Capiz Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Samantala, sa tuloy-tuloy naman na kampanya ng ating mga kapulisan kontra kriminalidad, nasa kote ang isang wanted person sa kasong rape ng mga otoridad sa Barangay San Pedro, Alang-Alang, Leyte. Patrolwoman Maria Elena Singgian sa report. Himas rehas ang isang lalaking wanted person na may kasong rape matapos mapasakamay ng mga autoridad sa Barangay San Pedro, Alang-Alang, Leyte. Naaresto ang akusado bandang alas 7 ng umaga ng mga tauhan ng Pastrana Municipal Police Station kasama ang Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Pastrana MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabataan at kababaihan mula sa ganitong uri ng krimen upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singgian.
Sa mas pinaigting na kampanya ng kapulisan kontra kriminalidad, himas rehas ang isang lalaki sa ikinasang operasyon sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kaso nitong Republic Act 7610 o mas kilala bilang Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act at 2 counts ng statutory rape sa barangay Can-Asuhan, Carcar City, Cebu. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Blessel Keys Pedoche. Himas rehas ang lalaking may kasong paglabag sa RA 7610 at 2 counts ng statutory rape matapos maaresto ng kapulisan ng Cebu sa Sitio Ilaya, Barangay Can-Asuhan, Carcar City, Cebu nito lamang makaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Wayne P. Magbanwa, officer in charge ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Cebu Police Provincial Office ang suspect na si Agustin, 46 anyos at residente na nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, banaalo na medya ng hapon nang maaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng statutory rape at kasong paglabag sa RA 7610 ay may 120,000 rekomendadong piyansa habang ang 2 counts ng statutory rape ay wala. Kasalukuyang nasa kustudiya ng 2nd PMFC ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mayong hapon atong tanan, sa ngalan ni Police Lieutenant Colonel Wayne P. Magbanwa, OIC ng 2nd PMFC, ako po si Police Captain Canciano Lienos, na kasalukuyang Deputy Force Commander. Nais po namin ipalam sa publiko na noong Agosto 20 taong kasulukuyan, mayroon po tayong nahuli ng isang suspitsado sa kasong rape 2 counts sa paglabag sa Article 266 of Revised Penal Code na walang kaukulang piyansa at paglabag sa RA 7610. Sa ilalim ng sabing batas ay pinoprotektahan ang mga kabataan mula sa pang-aabuso na may multang 120,000 sa bisa ng warrant. Muli po, paalaala po sa mga magulang at sa lahat po ng mga kababaihan na maging maingat po tayo sa lahat ng panahon. At maaari po kayong tumawag sa aming kampo sa numerong 0949-347-2487 para sa anumang sumbong o reklamo. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Ang matagumpay na pag-aresto ng suspect ay bunga ng pinagsanay porsa ng kapulisan ng 2nd PMFC at Carcar City Police Station. Ang kapulisan ng Cebu ay patuloy sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga taong may pananagutan sa batas upang mapanatiling ligtas, tahimik at maayos ang komunidad tungo sa maayos at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Blessel Keys Pedoche, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedoche. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa mas pinaigting na operasyon ng mga kapulisan, natimbog ang isang top 3 most wanted person sa kasong frustrated murder sa Zamboanga. Ang balitang hatid na yan ay kay Patrolwoman Luis Marie Conde. Lalaki timbog sa kasong pagpatay sa isinagawang law enforcement operation ng Regional Investigation Division 9, katuwang ang Isabela City Police Station at Maluso Municipal Police Station sa Barangay Lower Port Holland, Maluso, Basilan, Isabela City. Nito lamang ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong suspect na si alias Jugs, 27 anyos, lalaki, may asawa at residente ng nasabing lugar. Maharap ang suspect sa kasong frustrated murder sa ilalim ng criminal case number na 68382347 na inihain ni Honorable Ronces Valles B. Feloteo, Acting Presiding Judge, Regional Trial Court of Basilan, 9th Judicial Region Branch 2, Isabela City at may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Ang suspect ay nasa pangangalaga na ng Isabela City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa suspect ay patunay lamang sa epektibong pagpapatupad ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo pampubliko na sumisimbolo sa maayos, maunlad at mapayapang bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Ang kapulisan ay hindi titigil upang masugpo ang mga tiwali sa ating mga batas, kaya naman nasa kote ang 2 suspect sa ikinasang drug by bus operation ng mga otoridad sa Lantapan, Bukidnon. Patrolwoman Danessa Berdos sa ulat.
Ayaw ha. Ayaw ha. Labing-siyam na pakete ng hininalang shabu ang nasamsam sa dalawang individual sa kinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Valencia City Police Station sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Kinilala ang dalawang drug suspect na parehas na lalaki na residente ng nasabing lugar. Bandang alas 11 ng gabi nang ikinasa ang buy-bust operation ng mga operatiba ng Valencia City Police Station City Drug Enforcement Unit na nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip ng mga drug suspect at pagkakakumpiska sa 11 na pakete ng hininalang shabu, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ha? Dili, kaya wala may 15 paghihap niyo mo, 16 mo to, motong 20. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong paigtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Naharap ang mga drug suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At sa mas pinaigting naman na kampanya kontra kriminalidad, kalaboso ang isang most wanted person na isinagawa ng operasyon ng Governor Generoso PNP sa kasong malicious mischief and light threats sa Davao Oriental. Ang kabuuan ng balitang iyan ay hatid ni Patrolwoman Reyna Rose de Sipolo. Timbog ang isang individual sa isinagawang operasyon ng Governor Generoso PNP sa Porok 7, Barangay Lavigan, Davao Oriental. Agosto 21 nitong taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Geoffrey Q. Naredo, officer in charge ng Governor Generoso Police Station, ang suspect na si alias Rey, 60 anyos, na tinaguri ang most wanted person sa nasabing munisipalidad. Dagdag pa ni Police Captain Naredo, naaresto ang suspect ng tauhan ng Governor Generoso Police Station. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon at maharap sa kasong malicious mischief at light threats na may inirekomendang piyansa at para sa tamang disposisyon nito. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas D. Torre III. Alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose de Sipolo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Sipolo. Samantala, napasa kamay na ng mga otoridad ang 3 wanted person matapos ang ikinasang operasyon dahil sa kaso nitong double murder at attempted murder sa Cotabato. Patrolwoman Emelu Pedroso, ibalita mo. Bumagsak sa kamay ng batas ang 3 kalalakihan na pawang most wanted person sa kasong double murder at attempted murder sa isinagawang magkakasunod na operasyon ng mga otoridad sa bayan ng President Roxas, Cotabato nito lamang ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa ulat ng President Roxas Municipal Police Station, unang nadakma ng kanilang hanay ang kinilalang sospek na si alias Tan, 63 anyos na residente ng Barangay Salat, President Roxas, Cotabato, sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Arvin Sadiri B. Balagot, Presiding Judge na Regional Trial Court Branch 17, Kidapawan City. Bit-bit ng mga otoridad ang kaparehong warrant of arrest. Magkasunod namang naaresto ang 2 pang mga sospek na si alias Carlo, 37 anyos, at si alias Payatog, 58 anyos, na kapwa residente rin ng nasabing barangay. Ang lahat ng nahuling sospek ay itinuturi namang number 8 regional level most wanted person. Pawang humihimas na sa rehas ang mga sospek habang hinihintay pa ang commitment order ng hukuman para sa kanila. Alinsunod sa programa ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang bunghanay ng Cotabato PNP ay hindi titigil sa pagpapatupad ng batas at patuloy na huhulihin ang mga taong may pananagutan sa batas para sa ikatatahimik at ikakaunlad ng komunidad.
Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Emelu Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa linggong ito. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng PICAG Tagapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pagbansang pulisya. At sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Kumuli, si Police Lieutenant Precious Lee. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.